Ito ang kwento ng Ibong Adarna. Noong unang panahon, may isang kaharian na pinamumunuan ng isang hari na may malubhang karamdaman. Ayon sa mga manggagamot, tanging ang awit o huni lamang ng Ibong Adarna ang makapagpapagaling sa kanya. Dahil dito, inatasan ng hari ang kanyang 3 anak na kung sino man ang makakahuli at makapagdala ng Ibong Adarna ay siyang magmamana ng trono. Unang umalis ang panganay na anak na si Don Pedro at sinundan naman siya ng ikalawang anak na si Don Diego upang hanapin at hulihin ang Ibong Adarna. Sa kanilang paglalakbay, pareho silang nakasalubong ng isang matandang pulubi na nanghingi ng pagkain at tubig. Ngunit hindi nila ito pinansin dahil sa kanilang matigas na puso, nabigo silang mahuli ang Ibong Adarna. Nang hindi nakabalik ang dalawa, sumunod na bumiyahe o naglakbay ang bunso nilang kapatid na si Don Juan. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo rin siya ng isang matandang pulubi na nanghihingi ng pagkain at tubig. Sa kanyang kabutihang loob, binigyan niya ito at bilang gantimpala sa kanyang kabaitan, tinuruan siya ng matanda kung paano mahuhuli ang Ibong Adarna. Sinabi ng matanda na kapag umawit na ang Ibong Adarna, dapat niyang sugatan ng kaunti ang kanyang braso at lagyan ng dayap upang hindi siya antukin sa awitin ng ibon. Kapag nakatulog na ito, sa kanya ito hulihin. Sinunod ni Don Juan ang payo ng matanda at matagumpay niyang nahuli ang Ibong Adarna. Hindi lamang iyon. Nakita ni Don Juan ang kanyang 2 kapatid na naging bato at natulungan niya ito upang bumalik sa dati nitong mga anyo. Habang pauwi na sila sa kaharian, naging traidor ang 2 kapatid, sina Don Pedro at Don Diego. Binugbog nila si Don Juan at iniwan sa gubat. Pagbalik nila sa kaharian, dinala nila ang Ibong Adarna at ipinahayag na sila ang nakahuli. Subalit, kahit anong gawin nila, ayaw umawit ng Ibong Adarna. Samantalang, natagpuan at tinulungan ng matanda si Don Juan upang makabalik sa palasyo. Pagdating niya roon sa palasyo, labis na nagulat ang kanyang mga kapatid. Lumapit si Don Juan sa Ibong Adarna at taimtim na humiling na pagalingin ang kanyang ama. Doon lamang umawit ang ibon at pagtapos ng awitin nito ay gumaling ang hari. Humingi ng tawad ang kanyang mga kapatid at buong puso naman itong ipinatawad ni Don Juan. Pinakawalan niya ang Ibong Adarna at siya ang itinanghal na bagong hari ng Berbanya.